Toopong kulang-kulang yung datos ay sino ang nagpuna at nag-fill up ng mga kulang-kulang na datos. Hindi masasabi ni Presidente Marcos na nagsisinungaling si Presidente Duterte. Bakit niya dinidefend itong mga taong ito? At bakit itong si Lucas Bersamin ang nagdi-defend sa kanya? Binabasag natin kung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan, nating pag-usapan. Today is January 21, araw ng Martes. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Aba, matindi! Antindi, di ba? Antindi na nangyayari ngayon. Grabe na, nagkakagulo lalo, di ba? Na nakakapagtaka niyan, pero bago yan, kung bago ka sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-like at share ng mga videos natin. At mag-subscribe ka na din, wala namang bayad dyan. At pati na rin doon sa mga membership natin, pwede kayong mag-join dyan para meron kayong exclusive, basta meron kayong exclusive na only shoutout. Tapos kayo yung may mga videos na kayo yung mauuna, may mga post na pang-membership lang, may mga videos na pang-membership lang. Kaya pwede kayong sumali dyan. At welcome ko yung ating member natin dyan. Una-unahan na member natin. Pasok lang po kayo mga suki at mga kayon. At patuloy natin pag-usapan, bosesan at talakayan yung mga issue ng bayan na talaga naman dapat natin pakialamanan, di ba? Dahil hindi naman tayo sa pagiging pakialamero. Dahil tayo ay parte ng gobyerno na to ng Pilipinas, kaya dapat tayong bumoses at makialam. Okay? Attendance check po muna tayo dyan mga kayo kung nasaan ka man na naroroon at nanonood ng programa natin na Issue ng Bayan natin pag-usapan. Paki-comment naman dyan sa baba, kunyari watching from Sweden, London, Hong Kong, Japan, Singapore, etc. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, watching from Cavite, Bulacan, watching from Pangasinan, watching from Laguna. Maraming salamat sa inyo, mga OFW natin, ng mga viewers na nagtitiwala, na laging tumatambay rito at nakikinig sa Joe Malone TV. At pati na rin yung mga viewers natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Binibilisan lang natin kasi medyo mahaba-haba itong pinonsolidate ko ng mga video. Pag-usapan pa rin natin yung Vice Cam o yung fill in the blanks. Kasi talagang ito yung mga dapat pag-usapan. Mga kayo hindi, dapat natin pakialaman kasi pera natin to. Ganun lang kasimple, di ba? Gaya nga na sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na dapat tayong makialam, dapat natin bosesan dahil unang-una pera natin to at budget to ng bansang Pilipinas sa taong 2025. So dapat makialam tayo. At ito pag-uusapan natin ng mas malinaw kasi ang gulo di ba? Hindi naman ganun kalinaw ng mga nakaraang araw. Pero ngayon, mas lumilinaw na. Actually, isa sa mga malilinaw na nag-explain, ito sila Attorney Vic. Kino-consolidate natin yung mga videos, kumukuha tayo ng mga ibang opinion ng mga ibang tao at ibang opinion ng ibang mambabatas at mga tumatakbo, mga senatorial aspirant. Consolidate natin. Nang sa ganun, tayong mga observer, tayong mga audience na nanonood, tayong mga Filipino people, mas lalong maunawaan natin kung ano ba yung nangyayari diyan sa fill in the blanks na yan, di ba? Ito ang kagandahan, no? Di ba kasi sa news, halo-halo, di ba? Sa mga mainstream media, halo-halo. Ito, isang particular lang na topic, which is yung fill in the blanks ng Vice Cam. O ng, Vice Cam. Kino-consolidate natin yung video nang sa ganun, mas maunawaan natin in layman's term, di ba? Na tayong mga hindi naman masyado familiar doon sa mga terminology na mga mambabatas sa political, at least merong isa o dalawa o iilan na nagpapaliwanag in layman's term na mas mauunawaan ng mga nasa level natin ng understanding, okay? Na hindi natin kailangan pang arukin yung mga terminology nila. Ganun kasimple, ganun kapayak, di ba? Joe Malone TV po, kung bago ka sa channel natin, isang like naman dyan, isang share, at pati na rin huwag ka na rin mag-skip ng ads, lalong-lalo na yan. Kung marami kang ginagawa, naglilinis ka, nag-uugas ka ng pinggan, nagluluto ka, pwede mo i-play all yung video natin, tapos huwag ka mag-skip ng ads, hayaan mo lang siyang mag-play, pakinggan mo lang yung boses, mas okay nga ito, mas naririnig mo, di ba? Kasi kahit papano, kahit may ginagawa ka, marinig mo lang yung balita, okay ka na. Di ba? Kasi 'di ba? Yung mga nasa ibang bansa, yung mga migrated na, 'di ba? May pakialam pa sila doon sa Pilipinas. How much more tayong nandirito sa Pilipinas? O yung mga nagtatrabaho lang sa ibang bansa pero may bahay pa rin dito. Dapat talaga pakialaman natin 'to kasi unang-una, ito po yung mga contribution ng mga taxes nyo
Yung mga income tax nyo, di ba, binabawasan tayo dyan. Ito na po yun. Total budget po yan. Kaya talagang dapat pakialaman natin yung na 2025 GAA national budget na yan. At alamin natin kung sino ba talaga yung mga may kasalanan. Di ba? Kung bakit may pirma, kung bakit blanco, tapos naipasa pa, tapos hanggang sa napirmahan na, hanggang sa naging GAA na nga o yung general appropriation na. Okay? Di ba? Dapat yan. Dapat yan malaman natin at dapat pakialaman natin yan dahil unang-una pera natin yan. Okay, let's panoorin natin to. Meron nga mga kinoconsolidate na mga video dito, panoorin natin at sabay-sabay natin unawain kung ano ba yung mga yan, di ba? Issue ng bayan nating pag-usapan. Marami na naman pong nagtatanong, may mga issues na naman na nauungkat Chelo Magno dito sa 2025 budget. Sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na maraming kulang-kulang na datos dito sa bicameral report ng 2025 GAA. Sinagot naman to ni Executive Secretary Bersamin na hindi maaaring pumirma ang Pangulo sa kulang-kulang na dokumento. Pero very interesting po yung tanong na ito, no? Kasi dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin kasi meron tayong mga ibang kababayan na kinukumpara at tinitingnan yung GAA na nasa DBM website at sinasabi nila na may datos naman. So nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dahil dalawang dokumento yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website ng DBM at yung isa pong sinasabi nila, Congressman Ungab, ay yung bicameral committee report. Alam mo po, sa bicameral committee report, dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yan sa bicameral committee, dapat kompleto yung dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab na kulang-kulang ang datos at impormasyon na lumabas dito sa bicameral committee, ay hindi po yan maaaring maging batas. At hindi yan maaaring pirmahan ni Pangulong Marcos. Kung totoo pong kulang-kulang yung datos, ay sino ang nagpuna at nag-fill up ng mga kulang-kulang na datos? Yes. Kung sino nagpuno? Hindi po natin masagot, ma-verify kung sino yung tama dahil hina-highlight po nito muli yung problema natin sa bicameral, kung gaano siya ka-opaque, walang accountability, hindi transparent, dahil hindi naman po natin nakikita kung ano nga ba yung report ng bicameral committee. Hindi po yan pinapakita sa publiko. Hindi po natin nakikita yung minutes, hindi natin nakikita yung deliberation, hindi natin nakikita kung sino ba sa mga congressman at senador ang nagdagdag, nag-insert na mga kung ano-ano dyan sa bicameral committee. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab, ay maaaring hindi nga valid ang pinirmahan ni Pangulong Marcos dahil kung kulang-kulang yung bicameral committee, hindi nga pwedeng magpasa yung Senado at Kongreso ng kulang-kulang na batas at hindi maaaring pumirma ang Pangulo ng kulang-kulang na batas. So sino ang nag-fill up ng mga blankong ito kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab? Ngayon, para sa ating mga mamamayang Pilipino, ang pinakamaganda dito ay hamunin natin itong mga congressman at senador natin na kung totoo at nakita nila dun sa bicameral report na kulang-kulang nga itong na-produce na dokumento ng bicameral report. Ang maganda po talaga dyan ay dalhin nila ito sa Supreme Court para once and for all ay makapag-decide na ang Supreme Court ng kung ano nga ba ang scope ng power at mandate ng bicameral committee at sana nga ay mas maging transparent at accountable sila. Alam niyo po, hindi rin lang naman ngayong panahon ni Pangulong Marcos ganyan ang bicameral committee, no? Matagal na pong ganyan ang pag-ooperate ng BICAM. May mga insertion, may nawawala, may nadadagdag. Hindi lang po sa budget kung hindi sa batas na dumaraan sa mga bicameral committee conference. Kaya once and for all, ang hamon ko po kay Congressman Ungab ay mag-file na ng kaso sa Supreme Court para magkaalaman sa incomplete at lack of transparency ng BICAM report. Yun, mas malinaw, di ba? Yun ang kagandahan kasi pagka kumukuha tayo ng mga iba't ibang explanation ng iba't ibang mas nakakaalam sa mga ganyang klase ng batas, at least nakakonsolidate natin at nalalaman natin. No, sana nga madala na sa Supreme Court para malaman talaga natin kung sino nagsisinungaling. Di ba? Pero mukhang antindi ng basis di ba? May pirmado, butas, 'di ba? Ang tanong kung sino yung nagpuno, 'di ba? Kung sino yung nagpuno nun, siguro sa yung pinirmahan siguro ni I don't know, kung siguro yung pinirmahan ni Bongbong puno na, ang tanong sino, 'di ba? Ito pa,
Basahin natin na itong kay Prof. Malutikya. 3 na yung nag-explain. Di pa rin tama. Di siguro alam ang BICAM at plenary votes. Di rin alam ang enrolled copy at insertions. Kongreso, wasalita. Wa transparency at accountable yan ang GAA. Di ba? Sa ngayon, wala pa eh. Wala pang nagsasalita doon sa mga senador at wala rin nagsasalita doon sa Kongreso. Wala, tahimik eh, di ba? Although may mga hearing sa House of Representatives, sa Senate naman, meron naman din sila mga kanya-kanyang trabaho. Pero yung regarding dito, wala pa nagsasalita, di ba? Ito pa, galing na kay Shelo Magno. Si Shelo Magno yung kanina, bakit Malacanang at DBM ang defensive sa kulang-kulang na BICAM report? Di ba dapat Congress, HOR, House of Representatives at Senado ang nagpapaliwanag? Sino ba talaga ang nag-fill in the blanks? Yan ang tanong, di ba, ng bayan, di ba? Kahapon, kanina, meron tayong upload. Mas malinaw din kasi, malinaw yung kay Shelo Magno, sa totoo lang. Malinaw din itong kay Attorney Vic Del Rosario. Ito medyo mahaba-haba to. Kasi gusto ko mas maunawaan natin. Kaya ako sinadyang kinonsolidate yung mga video na yan. Nang sa ganun, masagot yung mga haka-haka natin sa isipan, di ba? Ito kasi may ebidensya. Di ba? Ang sinasabi kasi ng Malacanang, fake news daw yung sinasabi ni dating Pangulong Roa Duterte. Ang sinasabi naman ni President Roa Duterte, yung BICAM report, kulang-kulang at pirmado yun. Di ba? Panoorin natin na ito. Si Attorney Vic Rodriguez, ito, magaling to. Number 55 to sa Magaling to, pati sila Congressman Dante Marcoleta. Ito lang yung mga talagang tumutulong at kume-question sa mga anomalya at mga tiwaling mga nakaupo at talagang binabakbakan nila. Nang sa ganun, malaman ng taong bayan. Again, itong pinag-uusapan ng national budget ng GAA, ito pera natin to. Pera mo, pera nila, pera natin. At least, pera natin. Galing sa mga taxes natin, lahat ng taxpayer. Pera nyo yan. Kaya dapat alam natin yung batas, alam natin kung ano yung nangyayari diyan sa National 2025 budget Edison Munsaya, may mga vlogger po, Attorney Vic, palusot nila, draft lang daw po yung ipinakita ni Pangulong Digong. Edison Munsaya, alam po ninyo, wag nating kausapin yung mga vlogger na hindi Yes. na naiintindihan yung kanilang bina-vlog. Ito po, pinapakita ko sa inyo, pirmado. At binanggit ko na po sa inyo yung constitutional basis kung bakit sa House of Representatives nagmumula ang lahat ng appropriations bill. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ako kayo. Ayan pirmado. Para natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ayan Ito po yan. At public document po ito. Hindi po pwedeng sabihin ito'y confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas ang sumagot Yun. Total, tinawag ninyong fake news. Eto ho yung totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives noong 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung Vice Cam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun Pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Yun, ang tanong. Malinaw po dito At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value.
Ibig sabihin, kapag ka meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang Vice-Cam. Wala pong authority ang Vice-Cam. Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung Vice-Cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at maraming nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimplihin ang usaping ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera nyo po ito eh. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Uulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po'y nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Walang gustong sumagot no? Tayo. Ang punto rito ay yung Vice-Cam report. Itong Vice-Cam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag pong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito. Ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta ho tayo, may tanong ho rito. Pupunta tayo mamaya doon sa sinabing layar. Ito, babasagin ho natin yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake news. At yan po, ay unconstitutional na nakikialam ang Bicameral Conference Committee. Higit po roon, ang panukalang budget po ng tanggapan ng Pangulo ay higit na bababa kumpara sa final form and final amount na ipinasa ng Bicameral Conference Committee na wala namang authority talaga. Bakit po natin sinasabing unconstitutional yan? Silipin din po uli ninyo yung ating saligang batas. Article 6, Section 25, Paragraph 1. Ulitin ko ho Article 6, Section 25, Paragraph 1. Hindi maaaring dagdagan ng House of Representatives ang halaga ang pinapanukalang taunang budget ng tanggapan ng Pangulo. Linaw, Hindi nila ito maaaring palakihin, maaari nilang bawasan, pero hindi maaaring dagdagan. Unconstitutional po iyan. At ulit, dito po sa 2025 unconstitutional budget, pangalawang basihan kung bakit po unconstitutional. Higit pong lumobo, bumukol yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo nung ito po ay dumaan na sa Vice-Cam. Itong Vice-Cam na to, uulitin ko, wala pong authority ito sa ating saligang batas na pakialaman ang ating taunang budget. So dalawa na ho, yung ating basihan ng pagiging unconstitutional. Ito naman po, pag-usapan natin, yung sinasabing nagsisinungaling. Sino po ang sinungaling? Blanco po iyan eh. Malinaw po, blanco po yan. Oh. Ito po yung mga pumirma. Yan po yung mga pumirma. Blanco po ito. So wala pong pagsisinungaling na ginawa nung kami po ay naglahad sa sambayan ng Pilipino kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Para lang po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, si Congressman Sid Ungab ng Davao
ay isang veteranong mambabatas. Ang kanyang pribadong buhay, siya po ay isang bangkero. Banker po si Congressman Sid Ungab, magaling po iyan at buo po ang integridad niyan. Siya po bilang congressman ay naging chairman din ng Ways and Means Committee. Ways and Means, ano po ginagawa ng Ways and Means? Si Sid Ungab, nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ang speaker po niyan ay si Speaker Sani Belmonte, pagtanong po nyo, siya po ang chairman ng Ways and Means Committee. Siya po yung nagpasa ng batas na binubuwisan yung mga sin products, yung tobacco, yung sigarilyo, yung alcohol, at yung tinatawag nating mga produktong gumagamit ng mga sweetener or sweetened beverages and sweetened products. Bakit po importante nating masabi yun? Because that is a landmark piece of legislation dahil yung pera po, yung revenue na kinikita ng gobyerno mula dyan sa excise tax on tobacco, sa education, on alcohol, on sweetened food and beverages. Sa PhilHealth. Yan po yung nagpopondo automatically sa tinatawag nating Universal Healthcare Law. Yun. O mas kilala doon sa PhilHealth na siniro po ng Marcos administration ngayong taon. Yan po ang expertise ni Congressman Sid Ungab. At bukod po dyan, siya po ay nagsilbing minsan bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriation. So maalam talaga ito pagdating sa proseso ng budgeting. Di basta-basta. Higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ay 2 beses naging chairman ng Committee on Appropriation. Matinong tao po ito, marangal na tao po ito, at alam niya yung kanyang mga sinasabi at alam niya ang patakaran pagdating sa tamang proseso ng paglimbag ng budget. Hindi kagaya ng member po ng Vice-Cam. Ayan blanco, firmado. Huli, di ba? Huli mga kayo. Ito pa isa, panoorin din natin itong Bicam report sa SMNI naman galing to. Nadiskubre na mga blank items po ng Bicam report ng 2025 national budget. Ano ho bang masasabi niyo po muna dito? Well, nagpapatunay lamang na iba na ang forma ng gobyerno ng Pilipinas, no? Binago na ng Marcos, Araneta, Romualdez, Cabal ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Hindi dumaan sa tamang proseso ang ating budget at ultimong House Appropriations Committee, no, ay nagrereklamo na wala silang kopya ng Bicam report. Ayun. As early as December 18 ay naglabas na ng expose ang ating kagalang-galang na senador Amy Marcos, no, calling our attention dito sa DPWH as a way of example, mga very important projects, VIP, na may mga presyo, may mga budget appropriation, pero walang mga detalya. So hindi masasabi ni Presidente Marcos na nagsisinungaling si Presidente Duterte. Unti-unti nang lumalabas. Opo, Kaado, yung Bicam report, may kinalaman ba ang Pangulo? Bakit siya yung nagsasalita, hindi yung mga congressman nakasama at senador nakasama dito, mga miyembro ng Bicam report na pumirma dito sa kanilang report? Yan nga ang yan nga hindi natin maintindihan no? Bakit nga dinidefend itong mga taong ito? At bakit itong si Lucas Bersamin ang nagdi-defend sa kanya? Dapat pagsalitain niya dyan, si Grace po. Pagsalitain niya dyan, si Saldico. Yan, no? Dalawa. Ang nangyayari, ang presidente ang sumasalag, no? Hindi naman niya trabaho yan Siya ang Pangulo, hindi siya ang hindi siya ang tagasunod dito sa the legislative is a separate branch of government, no? At kanina, nakikinig ako dito kay Congressman Ungab. Puro totoo naman yung sinasabi ni Congressman, no? Puro totoo. Kaya ako nangangamba dito sa
sistemang ito ng ating budget process na according to Amy Marcos noon pa sa Senado already violates Rule 12, Section 25 of the Senate Rules. Dahil nga may mga blank items, no? Na ang nangyari ngayon, nung dumating sa BICAM, blank pa rin para i-fill up ng Pangulo ng Pilipinas doon sa mga taong pamumudmuran niya ng pera ng sambayan ng Pilipino. Grabe, di ba? Karamihan pa naman ay galing sa utang. Yun. So wag siyang padalos-dalos, no? Ito may mga nagsasabing analyst na ito ay metaphor. Excuse me, I don't think this is a metaphor. I think this is a gross violation, no, of the budgeting process that has been a tradition and a matter of rules. House Committee on Appropriation, no? Itong si Brosas mismo nagsasabi, wala rin kopya ng 2025 BICAM report. Ano ba ito? Ang tawag dito ni Amy Marcos ay himala. Napakalaking himala, no? So, wag silang mag-accuse, lalo na itong former, nakakahiya itong former Chief Justice of the Supreme Court, Ha? Ito si Bersamin, nagsasabi fake news. Wala naman siya sinasabing real proofs of guilt. The truth is, this administration, according to Optic Politics, has mastered the art of gaslighting the Filipino people while lining their own pockets. And dito, huling-huli sila. So, alam mo, ito yung mga ito, impeachable offenses to. This is a gross violation, not only of existing rules of the legislature, but of the laws of the Philippines and the laws of basic law, which is the Constitution. Matatandaan nyo, merong isa nagbanggit si BP Sara na dalawa lang ang may hawak. Di ba ganito yung pagkakasabi niya? Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldo ko saka si Speaker. Di ba? Alam ko meron siya nabanggit na gano'n eh. Correct me if I'm wrong. Alam ko meron akong napanood na nabanggit ni BP Sara yun is either sa congressman o sa interview sa kanya. Di ba? Nabanggit niya na dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas, si Saldico at saka si Speaker. Ito na, di ba? Kayo, mga kayon, huli na eh, di ba? Ito na yung mga ebidensya. Saka tama naman eh, di ba? Bakit ang Malacanang ang nagdedepensa? Bakit hindi ipaliwanag ng HOR at saka ng Senado? Di ba yung post ni Amy Marcos, December 18, di ba? Papakita ko dyan sa inyo. Di ba, mga kayon? Ito na, may mga ebidensya na meron ng mga na nakalat na mga pagpapatunay na huling-huli na sila. 'Di ba? Huling-huli na mga kayon. Kaya talagang dapat natin kasi pakialaman kasi pera natin 'to eh. Budget 'to ng Pilipinas, 'di ba? Nasa 2025. Kaya talagang hindi pa pwede itikom yung bibig eh. Dapat talaga bosesan. Sabay-sabay tayo mga kayon, i-like at i-share niyo 'tong video natin. Ito consolidated videos kung saan mas maiintindihan ng bawat layman's ng Pilipino kung ano talaga yung BICAM report, yung GAA report, at kung saan napupunta at kung sino yung nag-fill in the blanks, yun ang talagang eh. Kaya dapat ang HOR at ang Senado ang magpaliwanag. Kung hindi man, dali na talaga dapat to sa Supreme Court. Nang sa ganon, malaman natin kung sino talaga yung nagsisinungaling sa lahat. Di ba mga kayon? Kasi ito yung sinasabi natin na hindi na pwede tikom-tikom yung bibig natin. Dapat bosesan natin, dapat alamin natin kung ano yung katotohanan. Wala namang masama, yung katotohanan lang naman yung gusto natin malaman. Di ba? Iisiwalat nila kung ano yung mga anomalya, kung meron man tiwali, kung meron man nagkasala, kung meron man yung nagsinungaling, at kung bakit nila ginagawa yun. Kasi pera natin to eh. Pera ng bayan to. Lahat ng taxpayer, ikaw, ako, nag-contribute tayo, binawasan tayo, napunta sa kanila para gawing budget, para doon sa... Okay lang magbawasan tayo ng tax, nakasanayan na nga natin yan eh. Pero ang hindi okay, yung hindi napupunta doon sa mga future projects at napupunta sa kanilang mga bulsa. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtambay, sa pagkikinig dito sa programa natin na issue ng bayan natin pag-usapan. Ako po ang Joe Malone TV niyo po at sana pag-subscribe kayo at i-click nyo yung notification bell, paki-like and share na rin yung video natin nang maabot
ng bawat mamamayang Pilipino, yung mga nangyayari at issue ng bayan na to. Maraming salamat po.